Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Gayon din sa kanila pong mga tahanan sa online na nanonood at nakikinig po sa ating gawain sa gabing ito. At bago po tayo magpatuloy ay tayo po muna ay dumako sa Panginoon upang humingi ng gabay, kalakasan at kaunawaan sa ating pong gawain o pag-aaral ng kanyang salita. Tayo po magsitayo pong lahat para sa panalangin. Aming Amang Banal, muli sa iyo po namin tinatagubilin ang aming gawain sa gabing ito. At hiningi po namin ang patnubay ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan na siyang magturo sa amin, bigay ng unawa, at higit sa lahat sa iyong lingkod, Panginoon, magbuka ng aking mga labi patungkol sa katotohanan na dapat na mahayag sa aming kalagitnaan. Naway ito po maging daluyan ng biyaya at pagpapala ng bawat isa. At kung meron pang hindi nakakilala sa iyo, nakikinig o nanonood man sa kanilang tahanan, hiningi ko, Panginoon, na siya ay iyong kausapin at sa gabing ito ay magpasya siya, magsisi at kilalanin ang anak na si Jesus, tanggapin bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Pangunahan mo kami, Panginoon, mula sa aming pag-aawitan, panalangin at gayon din maging sa paghahayag ng salita. Hiniling po namin na naway patnubayan, gabayan ang aming mga kapatiran patungo dito at sila man, Panginoon, ay aming makasama sa ipong inihendang biyaya mula po sa iyong salita. Ang lahat po ito ay aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa pag-aawitan. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Good evening and welcome po muli sa ating pananambahan dito sa Bethany Baptist Church, Cubao. Tayo po umawit sa Panginoon, I am resolved. I am resolved no longer to linger, charmed by the world's delight. Things that are higher, things that are nobler, this have I learned by sight. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to follow.
sambahin ng bawat isa naririto. Magkamayan po habang inaawit, To Right. Right is always right, and wrong is always wrong, and we must learn to separate the two. If you love the right, the Lord will give you light. So seek the right in everything you do. Do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right though it's never known. Do right since you love the Lord. Do right, do right, do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right though it's never known. Do right since you love the Lord. Do right, do right. Amen. Bari na po tayong magsiupo. Yan, amen. Magandang gabi po ulit sa ating lahat para po sa ating mga announcement and reminders. Yan po, muling palala, meron po tayong daily Bible blessings. Every morning po yan, from Monday to Saturday, via Bethany Cubao Members Group Chat, Facebook page, and YouTube channel. Yan po, at midweek service and prayer meeting, ito po yan. Every Wednesday, 7 p.m. Yan, praise po. At every Sunday po, ang ating worship service starts at 9 a.m. Yan po. At ang sa darating linggo, ito po ang ating tema, December 7, ang balanseng buhay espiritual. Yan, balance. Marcos 1:35 to 39. Yan po. At muling palala rin po sa mga estudyante po ng New Life class. Yan, every Sunday po after ng morning worship service po natin, muna po yan ni Sister Minda Fulgar. Yan po. At sa Goy Cubao, yan po, meron po tayong weekly activities. Every Wednesday and Saturday, kanila pong Bible study, at every Saturday, BKBC and tract distribution. Yan po. At sa Kamarin, every Friday naman po ang kanilang home Bible study, prayer, fellowship, and monthly worship service. And sa San Mateo naman po, every Saturday naman po ang kanilang home Bible study. At sa Taytay po, every Saturday, kanilang worship service. Yan po. At every last Sunday of the month, yan, special missions gift giving. At ganoon rin po ang Lord's Supper after naman po ng Adult Sunday School class. Okay po. At sa December 28, yan, and every last Sunday of the month after yung ating first time visitors Sunday. At tulad po nung last Sunday, yan. So patuloy pa rin tayo mag-imbita dahil tulad nga po ng programa natin every Sunday, each one bring one. Yan po. At sa darating na linggo na, ito na ang ating Bethany Cubao Choir Cantata. Ayan. So pag pinagpipray po ba natin? Ayan, pag-pray po natin kasi ang proceeds po nito, lahat ay para po sa ating Miskon. Ayan, pag-pray po natin ng maigi po para po sa success at kapupuri po ng pangalan ng Panginoon. Sa darating na December 17, 21 naman po, ang ating pinaka-akaabang na 36th Missions Conference and 60th Church Anniversary. Yan, malapit na po. Yan, so tayo po'y patuloy ng paggamit sa Panginoon. Lahat po ng pangailangan sa Miskon ay ating pong gampanan. At inanya ko po lahat, tayo po'y umawit, Change My Heart, O God. Change my heart, O God, make it ever true. Change my heart, O God, may I be like you. Change my heart, O God, make it ever true.
Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Amen. Maaari na po tayo magsipong lahat. At atin na pong ihanda ang ating puso at isipan sa pagininig ng salita ng Diyos. Ating po tawagin ang ating preacher for tonight po, Brother Conrado Castillo. Amen. Magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin, dito sa loob ng ating iglesia, at gayon din sa kanila pong mga tahanan, nanonood, nakikinig. At sa gabi pong ito ay ang aking pong inihandang mensahe ay may paksa o pamagat na patuloy umunlad bilang Kristiyano. At makikita po natin yan sa Hebrew chapter 5, verse 12. Tapos hanggang Hebrew chapter 6 verse 1. Ayan, ano? Babasahin po natin ito ng salitan, ano? At inanyahan ko po kayong sita yung lahat para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Hebrew chapter 5 verse 12 to chapter 6 verse 1. Ako po ang verse 12, kayo po sa 13 at sa chapter 6, verse 1, sabay-sabay po tayo. Sabi po dyan sa verse 12, Hebrew chapter 5, verse 12, sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan inuman na mga unang simulain ang aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. 13 po. 14. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang sa mga tuwid ay doon sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Chapter 6 verse 1 po, sabay-sabay tayo. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos. Tayo po muna ay muling humingi ng gabay sa Panginoon. Muli, Ama, sa iyo po ang kapurihan at kaulatian sa gabing ito. Hinihiling po namin ang pagkilos ng ibang espiritu sa aming kalagitnaan. Maging sa iyong lingkod, Panginoon, sa akin pong paghahayag na iyong mga salita dito po sa Hebrew chapter 5 verse 12 to chapter 6 verse 1. Hinihiling po namin, Panginoon, na kami ay turuan mo, na kami ay bigyan ng unawa at hamon. Amin pong ito'y maisagawa, hindi lamang mapakinggan. Patnubayan mo kami, Panginoon, sa amin pong gawain na ito at patuloy, Panginoon, na sa amin pong kaalaman ay patuloy na maragdagan at patuloy na magamit at maibahagi po sa mga kapatiran o sa mga taong wala pang pagkakilala sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang oras na amin pong
magagamit. Ikaw po ang maitaas at mawalhati. Lahat po ito ay aming tinatagubilin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Sipo na po tayong lahat. Patuloy umunlad o lumago bilang mga Kristiyano, no? Tayo po ay tinagubilinan ng Panginoong Hesus, di po ba? Na matapos tayong maligtas, ay hiningi po niya na tayo ay lumago, mamunga bilang isang Kristiyano. At yan po ang layunin ng Panginoon na tayo ay magkaroon pa ng unawa sa kanya pong layunin sa ating buhay, ano? At sa gayon, ito'y magamit po natin hindi lamang para sa ating sarili, kundi ito ay ating maibahagi, mahayag sa mga tao na naroon pa sa kadiliman ng kasalanan at gayon din sa mga kapatiran na ating po silang maakay, ano? Tungo sa kaluwalhatian ng Panginoong Hesus, maging pagpapala sa marami. At meron pong isang bata, 3 taong gulang, na amistulang 1 taong gulang. Siguro marahil nakakita na kayo ng ganun, ano? Sa kadahilanan po na siya ay may kakulangan sa sustansyang pagkain, ano? O maari sa pagbubuntis pa lamang ng ina, hindi nakatikim yung ina ng anumang vitamin, ano? At isang halimbawa na rin yun yung panganay ko, no? Si Caleb, bago po nakalakad yun, 2 taon. Kasi nung time na nagbuntis si Mrs., hindi po siya nabigyan ng mga vitamin, ano? Kaya mahina yung ano niya, yung tuhod niya. Ganun pala yun, ano? At sa atin po, no, bilang mga mananampalataya, ay tayo po ay hinihiling ng Panginoon na maging biyaya, pagpapala, ano, lalo na sa iglesia, sa ating mga kapatiran, at sa mga tao naroon pa sa pagkakaalipin ng kasalanan. Upang tayo, ay magamit bilang instrumento, no, maabot sila. At yung mga kapatiran ay ating maakay tungo sa mga gawain ng iglesia. Alam po natin na napakaraming mga miyembro tayo, no? Marami tayo, mga miyembro. Ngunit nakikita ko po yung mga kakulangan sa ating pong ministeryo. Yun po yung ang kailangan natin na sila ay mahikayat. Makasama natin sila sa gawain. Hindi lamang tayo. Ano po, para yung iba din naman ay mahamon. Yun po yung nais ng Panginoon sa atin, ano? At dito po, meron 2 bagay lang, ano, na ating pong pag-aaralan. Ay una nga po na yung unang-una ay yung ano ba yung kadahilanan, ano, sa hindi pag-unlad ng mga kapatiran. Kasi merong pag sinabi natin kapatiran, dumadalo sa sa iglesia. Ngunit sa likod po niyan ay makita po natin na hindi po pala lahat ng mga dumadalo sa loob ng iglesia ay Kristiyano. At merong pamantayan tayo, no? At makita po natin dito, basahin muna natin yung mga verse 12, sabi dito, sapagkat nang kayo nangararapat ng maging mga guro, dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi pagkaing matigas. Kita nyo, no? At maraming mga mananampalataya, Kristiyano, matagal na sa iglesia, ngunit, hindi nagagamit. Hindi po nagagamit yung kanilang mga talento. Kasi lahat tayo, mayroong mga ibinigay ang Diyos na mga talento, no, kaalaman, para magamit natin sa iglesia. Hindi lang sa loob, maging sa labas nito. Kaya makikita po natin na sila po ay kapag nilapitan natin o pagpe-preman lang, ang tugon? Nakakalungkot, di po ba? At nakikita naman natin kapag linggo,
iilan-ilan lang yung mga tumatayo, nagagamit. Maganda sana lahat tayo, di po ba? Lahat ng mga kapatiran, sila ika nga ay maging biyaya, pagpapala. Kasi encouragement yun. Di po ba? Lalo na kapag yung kapatiran mo nawala, di ba? Nakakalungkot. Pero pag nakita mo, encouragement sila sa atin dahil nandyan sila. Yun po yung nais ko na ipakita sa atin. Ano? Sa 13, sabi nga, ay sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya isang sanggol. Ano natin ang sanggol, di po ba? Wala pang kakayanan yan. Sumuso lang yan ng gatas. Yun lang, ika nga ang kanyang kaya. Ibiro mo, matagal na, no? Matagal ng membro, matagal ng dumadalo. At dito po, mayroong mga makikita tayong mga kadahilanan, ano? Unang-una nga po ay hindi pagbibigay halaga sa salita ng Diyos. At makita natin dito sa talinghaga, ano, ng Panginoon, dito sa Matthew 13, verse 19 to 22. Makita natin dito yung mga iba't ibang mga kadahilanan. Unang-una nga po talaga, sabi dito sa verse 19, kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito hindi niya napag-uunawa, ay pinaparoonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan. Ano po? Kasi noon, sa time na yon, nakita ng Panginoong Hesus yung mga nagsasaboy ng mga binhi. At sabi, may nga nahuhulog sa daan. Ano yun po daw yung nakinig, ngunit dumating yung devil, kinuha sa kanyang, hindi po naligtas. Pangalawa, yung sa 20, sabi rito, at ang nahasik sa mga batuhan ay yaong nakikinig ng salita at pagdakay tinatanggap ito ng buong galak. Siguro nakakita na rin tayo ng ganito, no? Ako, marami na ako nakasamang ganito, talagang masigasig sa kanya pong pagdalo sa mga gawain. Ngunit unti-unti makikita natin sila ay lumalayo. Ano? Sabi doon ika nga ay sa batuhan. Pagdakay tumubo, magkaroon ng galak, ngunit natuyo dahil walang lupa. Walang lupa. At pagdakay tinanggap ito ng buong galak, gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, sa verse 21, kung sandaling tumatagal at pagdating ng kapigatian, pag-uusig, dahil sa salita ay pagdakay, natitisod siya. Hindi maaaring hindi dumaan doon sa ganong sitwasyon ang isang Kristiyano. Kasi ito yung dinaanan ng Panginoon. Kaya tayo ay sumusunod lamang doon sa bakas ng ating Panginoon, di ba? Sabi niya, binigyan ko kayo ng halimbawa, dapat naman ninyong tularan. Kung tayo tunay na Kristiyano, dadaan po tayo doon sa kanyang dinadaanan. Yung mga pagtitiis, sakripisyo. Ay, hindi po maaaring hindi dadaan Hindi pwede, sabi nga, yung shortcut Yung gusto lang natin Hindi po, kailangan buong puso nating gawin yon, pagtitiis. At sa verse 22, sabi diyan, at pag nahasik sa mga dawagan, ito naman sa 21, sa 22, at ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na upol sa sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang uminis sa salita at siya'y nagiging walang bunga. Nakapokus siya sa mga bagay na mundo, material, pinansyal. Di po ba? Kasi kuminsan sa paglilingkod mo talagang totoo na kuminsan sinusubukan ng Panginoon sa larangan ng mga pangangailangan, pagtitiis, mga gawain, at kuminsan walang bunga, di po ba? Yan po ay ginagawa ng Panginoon sa kanyang mga anak upang siya ay magpatuloy at hindi umasa sa kanyang sarili, kundi sa Panginoon. Tandaan po natin, dadaan tayo sa mga pag-uusig, mga pangangailangan.
Kaya ihanda po natin ang ating sarili. Pero sa kabila po niyan, sa ating pagpapatuloy, hindi po niya tayo pababayaan. Di ba? Sabi po niya sa Hebro, hindi niya tayo pababayaan o iiwan man sa ating kalagayan. Sapagkat nakahanda na yung mga bagay na kakailanganin natin eh. Para tayo mga sundalo, di po ba? Pagkatapos na training, nakahanda na yung iyong mga gamit, pandigma. Kompleto na yan. Ganun tayo, kailangan yung pagsunod natin ay buong puso. Hindi half-hearted lang yung ating pong paglilingkod. Ibigay natin ng todo. At makikita po natin ang resulta nito. At sa kanila po ito ay pangkaraniwan na lang sa kanyang pagdinig, lalo na yung mga matagal na, di po ba? Meron akong mga nakasama, ganyan, ano? Kasama-sama ko pa sa mga soul-winning Bible study. Parati siyang kaharap. Ngunit, walang bunga. Hindi sigurado nung kaligtasan. Walang assurance. Kaya, kinakailangan ika nga yung ating pong panalangin ay patuloy para sa kanila. Yun yung isang bagay o paraan sa atin upang sila ay mamulat. Kasi maging ang ano, di ba? Yung mga apostoles, di po ba? Ilang taon kasama ng Panginoong Hesus yan. 3 taon mahigit sa kanyang ministeryo. Pangangaral, pagpapagaling. Pero, walang unawa. Nalaman lang nito nung dumating yung Holy Spirit sa Pentecost. Naunawaan nila yung sinabi ni Kristo. Pero nung kasama-sama siya, wala po silang kaalam-alam. Patuloy lang po tayo. Patuloy lang. At alam ko na merong kabuluhan yung ginagawa natin. At sa verse 1, sabi nga sa 1 Corinthians chapter 3, verse 1, sabi, at ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Yung mga taga-Korinto po ito, yung sinasabihan ni Pablo, no? At sa verse 2, sabi niya, kinandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamangkati, sapagkat kayo'y wala pang kaya noon. Wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya. Alam naman natin yun yung mga tao. Kung sino ika nga yung merong sigasig para sa Panginoon at sa kanyang gawain. No? Makikita po natin sa kanila pong pagkilos at merong pong tuloy-tuloy na kanila pong paglilingkod. At hindi ito pinamumuhay upang humakbang sa paglago. Kita nyo, no? Puro pakinig lang. Kaya para bang na yung kanilang isipan, ika nga ay kumapal na. Parang nagkakalyo na upang hindi maunawaan yung mga mensahe. Sabi nga dyan sa verse, sa James 1, 22, 23, dadapat maging tagatupad. Sabi rito ni James, dadapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Ayun, tinitingin siya sa salamin, di ba? Kailangan natin para maiayos yung ating sarili, di po ba? At sa gayon, ay walang mapupulaan sa atin, pagharap natin sa mga tao. At sa ano po, duduktungan ko lang to, sa 24, wala ito sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ika nga, walang pagbabago. Sa kabila nung napakinggan niya yung katotohanan mula sa Diyos, mula sa salita nito, deadma. Wala po. Bunga yung bagay na ito. Tayo po, sana
Kung tayo man ay nagbabasa, nag-aaral, salita ng Diyos, ay bigyan natin ng panahon na maunawaan natin kung ano yung sinasabi ng Diyos sa atin. Hindi kasi basta-basta, no? Ang pag-aaral, pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi para tayong nagbabasa ng mga nobela. Pero pagkalipat niyan, wala na. At hindi natin na itatama yung ating sarili. Kaya nga po tayo ay merong panambahan at pangangaral ng salita ng Diyos na makita natin yung ating pangangailangang espiritual. At kapag tayo ay na-bless, hindi lamang tayo na-bless, kundi atin itong i-apply sa ating buhay. Maraming ganun Ang ganda ng ng message mo. Pero hindi naman natin ina-apply. Hindi natin pina-practice yung salita ng Panginoon. Sana po, ay maging sino man ang tumayo sa pulpito. Iyan po ay salita ng Diyos at merong layunin siya sa bawat isa sa atin na espiritual. Kaya unawain natin, hindi basta-basta lamang natin ito na lumipas sa ating isipan, sa ating pakinig, kundi ilagak natin sa puso't isipan natin. At sa oras ng pangangailangan, magagamit po natin yan. Yun po yung kailangan natin. At sa pangalawa po, matagal lang dumadalo sa gawain, ngunit ito yung sinasabi ko, walang ministeryong hinahawakan. At masasabi ko na ito yung madaling madaya ng mga maling aral, kulto, Walang hinahawakan ministeryo. Sabi diyan sa Hebrew 5:13, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya ay isang sanggol. Hindi po niya alubos na naunawaan. At sabi nga natin, baka siya ay naroon sa talinghaga ng Panginoon, Maaring tinanggap niya, panandalian lang. Kasi sa bato, tumubo, panandalian lang, nawala. Gayun din sa damuhan, dawagan, ininis ng mga bagay ng mundo. Kasi yan po yung ginagamit ng kaaway natin. Ginagamit ng kaaway natin maging sa mga mananampalataya. Para tayo ay malihis sa ating sa layunin ng Panginoon sa ating buhay, sa ating paglilingkod, sa ating ministeryo. Kaya kailangan talaga natin po yung panalanginan. Anong panalanginan sa bawat isa? At alam ko, meron ditong mga mananampalataya, lahat ipinapanalangin niya. Lahat ng mga kapatiran. Tama po yun. Lalo na yung ating mga leader, mula po sa pastor, mga deacon at mga ginagamit ng Panginoon dito. Pag-pray natin po sila. Kasi tao lang tayo, Sabi nga, maaari tayong matakot, maaari tayong lumihis, maaari tayong mag-shortcut sa ating paglilingkod. Kasi po si Pablo, kung babasahin natin sa Ephesians, chapter 5 o chapter 6 yun, siya po yung humihingi din ng panalangin upang kanyang maipaliwanag ang ebanghelyo sa maraming mga kaluluwa, kung saan man siya ay naroon. Ganyan din po tayo. Magpanalanginan tayo sa bawat isa. Lalo na yung mga kapatiran natin na bihira na po nating makita. Ipanalangin po natin sila. O meron tayong contact, mapasyalan natin sila o matawagan. Kasi napakahalaga po kung minsan na isang tao na nawala, na backslide, mahiyain po yan. Hindi basta-basta paparoon sa iglesia yan. Kaya tayo, tayo po yung mag-aakay sa kanila ng may kahinahunan, ng may pag-ibig. Kasi maramdamin po yan. Pag napagsalitaan natin na hindi maganda, lalong lalayo. Hindi natin sila madadala sa Panginoon.
Kaya nga po na yung iba ay umaasa lamang sa nagtuturo at hindi sila nagbubuklat ng salita ng Diyos para malaman nila yung kalooban ng Diyos sa bawat mananampalataya. Katulad po dito sa 1 John 4:1. Sabi po diyan, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Lalo na sa panahon natin ngayon, napakaraming mga nagagala. At ika nga kagalang-galang. At kapupulutan natin sila ng magandang halimbawa. Di po ba? Lalo na yung isang pamilya, naglalakad sila kasama yung mga bata, nagbabahay-bahay, naglalakad lang sila. Pero yung kanilang katuruan ay lihis sa katotohanan. Kita niyo yun, Isang dagok po sa bawat mananampalataya yon na tunay. Biro mo yung mga tao na yon, papunta sa kapahamakan. Yung kanilang aral, yun ang iginigiit nila. Kahit na sabihin mo na tama yung iyong relihiyon o tama yung iyong kinasasandigan ng iyong pananampalataya. Hindi po, paliliwanag lang namin. Ipigiit pa nila yun, yung kanilang mga aral. Biro niyo yun, Tayo, nahihiya pa tayo kuminsan, di ba, sa pagbibigay ng mga Bible tracts. Iyan po isang bagay na malaking bagay. Titingnan ng iba parang walang kabuluhan. Pero merong mga naliligtas sa pagitan po niyan. Yung pagtuturo sa mga bata, hanga ako dito sa mga kabataan natin at naway patuloy po sila na panalangin natin, na magpatuloy sa kabila nung kasi merong mga rejection doon sa pinupuntahan nila, doon sa matang tubig. At kailangan ikaw ang yung mag-a-adjust. Patuloy lang tayo, mga kabataan. At balang araw, merong bunga po yan na ipagkakaloob ang Diyos para sa atin. Pero tandaan po natin, sa 2 Timothy, sabi diyan, chapter 1, verse 7 at 8, yung bandang unahan, sabi diyan, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu, ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig ng kahusayan. Kasi nasa atin yung banal na espiritu. Kaya tayo merong kapangyarihan. Kaya nga sabi rito ni Pablo sa verse 8, bandang unahan, huwag mo nga ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya. Lalo na kung tayo nag-iisa, di ba? Mahirap talaga Hindi natin magawa yung mag-witness, mag-soul win. Kasi inaalala kagad natin, baka debatehin ako nito, baka tanggihan ako nito. Kaya nga po sa ating paglisan, bago tayo tumungo sa mga gawain, nagpe-pray po tayo. Humingi tayo ng kalakasan at kapangyarihan na magawa po natin yung kalooban ng Panginoon. At tandaan po ninyo na sa ating pong bansa, tayo po ay naalipin, di po ba? Ng maraming mga taon, lalo na ng mga Kastila, At naabutan ko po noon na maliit pa ako, pagpupunta kami ng dito lang sa may Christ the King, umaga, kailan sama-sama kami, buong mag-anak, makikinig kami ng misa. Pero alam niyo ba ang misa? Anong ginagamit nilang language? Latin. Wala pong nakakaunawa, nakakaintindi. Kita nyo, ginawa tayo talagang mangmang ng mga Kastila. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa pamagitan ng ginamit niya, sila Pablo, para ang salita ng Diyos, ang kaligtasan, ebanghelyo ay maabot sa atin. Pasalamatan po natin yan. At sa panahon talaga noon, napakahigpit. Hindi pwede na ikaw ay merong Bible. Hindi pwede ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Pero ngayon, tandaan natin, maluwag, di ba?
samantalahin natin. Sabi nga ni Pablo, samantalahin nyo ang pagkakataon, ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Ano? Huwag na tayong abutan pa ng mga kaguluhan o tinatawag natin na yung Antichrist. Kasi hindi natin alam kung ano-anong hawak na natin, paniniwalaan. Pero bago dumating yun, patuloy lang po tayo, gawin na natin yung layunin ng Diyos sa ating buhay. At kung tayo ligtas, sigurado naman tayo na langit. Langit po tayo. Kaya nga po, na mula sa nakagis ng turo at mga pamahiin, iwanan natin ang mga aral na salungat sa tinuturo ng Biblia o ng salita ng Diyos. Yun po yung una, Pangalawa, yung una, yun yung mga kadahilanan sa hindi pagunlad. Pangalawa, tungo sa paglago. Sa Hebrew 5:14, sabi diyan, ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa mga tuwid ay doon sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Kailangan lang talaga yung sakripisyo. Sakripisyo po. Hindi mo pwede ikang makuha ang lahat ng nais ng Diyos sa iyo o malaman. Unti-unti yan. Unti-unti yan. Para tayong nag-aaral mula sa nursery, kinder, hanggang tayo ay umabot, lalo na ngayon na mayroon pang mga grade 12, di po ba? Kailangan yan, unti-unti yan na malalaman natin. Patuloy lang po, patuloy lang. Kaya nga maraming mga kabataan ngayon na bulakbol eh. Dahil para bang napakahaba ng kanilang pag-aaral. Kaya ipanalangin natin ang ating mga anak, apo, sa kanila pong pag-aaral. Kasi iba talaga lumiliis na. Iba na yung direksyon. Sabi diyan sa sa 14, ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, Hindi naman nangangahulugan na matagal ka na eh. Kaya ikaw ay pwede na sa matigas na mga bagay. Hindi po, kagaya ng banggit ko, hindi pa siya pwedeng kumain ng matigas na pagkain, kundi gatas lamang. Yun lang yung kaya niya eh. At sabi doon, yung lamang mga may gulang, yung matagal na, yung matured na sa kanilang pananampalataya. At sa chapter 6, Hebrews 6:1, sabi, kaya tayo tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. At tayo'y magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos. Kasi yung mga Israelita, mga Hudyo, talagang sila ay maraming kaalaman mula sa kanilang pagkabata. Magulang nila, itinuturo na yan, Tinuturo na yan ang salita ng Diyos sa kanila. Kaya nga, kuminsan, lalo na sa panahon ng mga ating Panginoon dito sa bagong tipan, yung mga Pariseyo, Saduseyo, ano yung aral nila? Yung mga tradisyon, pamahiin. Yun yung kanilang itinuturo. Kaya si Kristo'y pumarito, sila nga ay sinaway. Dahil mali yung kanilang mga itinuturo. Maring merong itinuturo silang tama, ngunit hindi naman nila iyon isinasagawa. Sa Matthew 23. Kaya tayo po, ito yung pamantayan natin eh. Ang salita ng Panginoon, ito na yung panghawakan natin. Ito po. At kaya nga po sa mga bagong Kristiyano, 1 Peter chapter 2, verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay naisin ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu
upang sa pamagitan nito ay magsilago kayo sa ikaliligtas, sa mga bagong Kristiyano. Ito ang kailangan, yung gatas. Yun yung kailangan nila, di ba? Yung mga bata, baby, yan yung kanilang sinususo, pinakapagkain nila hanggang lumakas. Pero hindi sila nga nananatili, di ba? May mga ilang buwan, di ba? Medyo papatigas na yung kanilang mga iniinom o kinakain. Hiningi po nung sumulat ito, kasi itong sumulat nitong Hebrew, hindi nga nila malaman kung si Pablo o iba, Pero ang mahalaga, ito nga ay Word of God, At ito'y itinuturo na dapat nga nating isagawa. At magkaroon tayo ng maturity to normal development. Normal development. Dapat siya ay magpatuloy sa paglago. Sabi nga sa 2 Timothy 3:14, dadapot manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. Kaya Timothy po ito, At sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo na nga tutuhan. Mula sanggol, mula baby. Si Pablo, si Timothy. Ang nag-alaga sa kanya, yung kanyang lola at yung kanyang nanay na mga Kristiyano. Kaya lumaki siya, meron na siyang kaalaman. Meron na siyang kaalaman, karunungan patungkol sa salita ng Diyos. Ang kinakailangan lang ay sabi, patuloy lang, sabi niya ganun. Panghawakan mo yung mga naituro sa iyo ng iyong lola at ng iyong nanay. Ganon din tayo, di po ba? Nung naligtas tayo, dumalo tayo sa ating mga gawain, iglesia, yung unti-unti natututunan natin. Kaya nga po yung Sunday school ni Pastor, mahalaga yun Sa mga bata, mahalaga yun pinaka-backbone. Para nga makatayo ang isang tao. Kaya mahalaga po yung gawain sa iglesia. At ito po kay ating tulungan. Tulungan po natin. Sabi nga dito sa verse 17, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruan, lubos sa lahat ng mga gawaing mabuti. Ayan po, Kaya kung anumang bagay ang dumating sa buhay mo bilang isang Kristiyano, hindi ikaw ay magda-down. Kasi alam mo na ang Panginoon, inariyan Dumaan ka man sa mga kapighatian, kahirapan, pangangailangan, nariyan siya At kung minsan talaga sinusubukan ka, kung ikaw ay patuloy. Yun ang kailangan natin magpatuloy tayo. Upang tayo ay lubos na maging matured sa ating pong faith, na dumating man yung mga kabigatan, stress sa ating buhay, ay alam po natin na nariyan ang Panginoon at tayo po ay Kanyang tutulungan. At pangalawa po, hindi manatili sa elementary level. Sabi diyan sa Ephesians chapter 3 verse 16, 18, ito pala ay parang car, 'di ba? Yung kotse, sasakyan, may iba't ibang gear 'yan, 'di ba? Pag medyo hindi mo na kaya dun sa una, pangalawa, pangatlo, kung minsan may pang-5 pa 'yan, 'di ba? Para nga tumakbo ng maayos ang sasakyan. Sabi diyan sa 16, upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob, yung Holy Spirit. 17, na si Kristo'y manahan sa inyong mga puso sa pamagitan ng pananampalataya upang kayo'y magugat at magtumibay sa pag-ibig. Kaya mahalaga po ang pagsunod, ang paglakad sa banal na Espiritu sa pamagitan ng salita ng Diyos. Makakaya po natin yan. At
At sabi dito, lumakas upang matanasta sa verse 18, ano? Pati ng lahat ng mga banal, kung ano ang luwang, ang haba at ang taas at lalim. Kasi hindi natin alam ang layunin ng Diyos, ano? Pero ihahayag niya yan sa patuloy po natin, ikangang paglilingkod at pagsunod sa mga aral na kanya pong iniwan sa atin. At kailangan po natin, ano, sabi nga dyan ay hindi lamang theory. Kasi pag sinabing theory, mga nakikinig lang tayo, no? Ay kailangan din po natin ang malaman ang mga bagay na iyon sa ating paggawa. Ano, sa ating pong paggawa, makikita po natin ng actual yung ating pong mga napapakinggan. Kaya nga po, kailangan natin ang training, ano, dito sa loob at labas ng iglesia. Sabi diyan sa 2 Timothy chapter 2 verse 3, sabi diyan, makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Kasi tayo, mga kawal tayo ng Panginoon. Alam naman natin, ang kawal, ika nga, ay sumusunod dyan sa kanyang leader, ano, sa order nito. Ay tayo, kawal po tayo, dapat tayo ay sumunod. At sabi sa verse 4, sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya ay kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal. Ayan, ano, kaya hindi dapat, ika nga, isang mananampalataya, ika nga ay yung kanyang puso at kanyang isipan ay mag-dive, ano, dito sa mundo. Ano, sa mga bagay na makalupa. Ano? Hindi po dapat. Sapagkat ika nga kumisan, ang mananampalataya nadadala ng agos ng takbo ng mundo. Ano? Nadadala po. Kaya dapat tayo ika nga ay maging maingat sa ating pong pamumuhay. May nakatingin sa atin. Hindi lang ang mga tao, hindi lang ang mga mananampalataya, kundi una ang Panginoon, ano? Sa ating pong mga ginagawa. Kaya nga po tayo ay humingi ng kapangyarihan, ano? Sa Panginoon, sa Matthew 7, sa bandang unahan. Matthew 7:7, bandang unahan, sabi, magsingi kayo at kayo'y bibigyan. Di ba? Yun po ang pangako ng Panginoon, eh. Magsihingi tayo at tayo kanyang bibigyan. Kaya nga kung may pribilehiyo, oportunidad, ay maisagawa ito sa tulong ng Banal na Espiritu. Kasi sarili lang natin talagang tatanggihan natin, eh. Hindi ko kaya yan. Kahit na Kristiyano ka na, eh, bago ka lang, hindi ko kaya yan. Hindi ko magagawa yan. Yung kagad ang ating masasabi kapag tayo binibigyan ng mga tungkulin. Pero ika nga, tandaan natin, yung kapangyarihan, ano, ng Banal na Espiritu ay nasa atin. Kung ating itong hihingin, ano, sabi nga dyan sa John 16, verse 13, sabi, gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Nandiyan po ang Holy Spirit sa atin, ano? At manalangin tayo na maunawaan natin yung layunin ng Diyos sa atin sa pamamagitan salita niya at ng Banal na Espiritu. Kaya nga po tayo, sa ating pong buhay, ay kinakailangan na po natin sa kasalukuyan, ano, layuan natin ang mga nakagisnang mga turo at aral ng ating mga ninuno na hindi naman sinasabi ng salita ng Diyos. Yung mga ritual po yun, ano, at mga tradisyon. Napakarami nating mga pinangahawakan, ano, lalo na yung mga pamahiin na ika nga nagdudulot lamang sa atin ika nga ng pagkakaalipin lalo sa kasalanan. At sa ating pong pagtatapos, sana po ay naunawaan natin na
tayong mga Kristiyano, tayong mga iniligtas ng Panginoon, hindi lamang niya tayo hinango sa kadiliman ng kasalanan, kundi tayo man ika nga ay nais niya magamit. At bago tayo magamit, kinakailangan tayo ay lumago. Sabi nga ni Pastor, tayo ay umapaw sa kaalaman mula sa salita ng Diyos. Kapag alam natin ang salita ng Diyos, alam natin kung saan natin ito bubuklatin. Alam natin kung meron mang magtanong. Kaya ito, ika nga ang napakahalagang sandata natin, ang salita ng Diyos. Di ba yung sa armor of God, di ba? Mula ulo hanggang paa, puro mga, depensa. Pero yung sword of the Spirit, yun yung word of God na magagamit natin. Lalo na kapag mayroong mga maling turo, alam natin yun. At pwede natin itong magamit upang lumago ang ating mga kapatiran, ang mga ating tinuturuan. Kaya lang talagang kumisan, nandyan ika nga ang mga pagsubok sa buhay natin. Kaya nandun ika nga maging prepare tayo, handa sa pagtitiis at pagpapatuloy. Kapag nasiraan tayo ng loob, anong gagawin natin? Kumisan nagbaback out tayo, tatalikod tayo, mawawala tayo. Hindi yun yung nais ng Diyos eh. Ang kailangan lang ay magpatuloy tayo kahit pahakbang-hakbang lang sa Panginoon. At makita po natin na siya ang gagawa at kikilos sa ating pong mga ginagawa. At sa ating po pagwawakas ay kailangan po natin ang sabi ko nga ay magpatuloy sa kaalaman nagmumula sa Diyos at isagawa. At pangalawa, saliksikin at unawain ang bawat salita mula sa Biblia na siya nating kailangan upang tayo ay maging biyaya sa mga tao na hindi paligtas at maging hamon ng ating patotoo sa ating kapwa Kristiyano. Patuloy lang, Yun yung kailangan. Nakita niyo yung mga di po ba? Yung mga scientists, wala sa vocabulary nila yung never give up hanggat hindi nila natutuklasan yung nais nila eh. Napakaraming trial and error, mga failure, kabiguan. Pero bandang huli, ika nga ay natutuklasan din nila. Kaya lang patuloy. Ganon din tayo, Patuloy po tayo. Maging sa bawat isa sa atin, ano ba yung layunin ng Diyos sa ating buhay. Sa patuloy lang ng pagdalo sa gawain, lalago po tayo sa kaalaman, karunungan, at unti-unti paggamit tayo. Maging sa mga pagtuturo sa mga bata, maging taga-assist man lang tayo. Unti-unti yan. Hindi po bigla yan. Hindi naman kung ikaw ay ligtas na, isasaba ka na sa gera. Hindi po. Unti-unti yan. At makikita po natin na ang Panginoon mag-aakay sa atin. At muli, sa munting oras po at paalala, hamon sa atin, nabigyan po tayo ng kaunawaan, na kailangan po natin ang paglago sa ating buhay at pagsunod hanggang sa huling sandali ng ating buhay. Kasi, kita nyo, tao tayo eh. Dumarating yung time na yung panghihina at pagtanda natin, wala na ikangang paraan. Kailangan ngayon na. Sabi nga ngayon na. Kailan pa? Ngayon na natin gawin. Okay, manalangin po tayo. Amang Banal, muli kami po ay nalulugod, nagpapasalamat sa iyo pong kabutihan sa amin na iniwanan kami ng iyong love letter mula po sa iyong mga salita upang aming mapatid, malaman ang iyong layunin sa aming buhay, na hindi lamang kami iyong hinango, iniligtas sa aming pong mga kasalanan, kundi ninanais mo na kami man ay magamit mo, at kung kami magagamit, ay kinakailangan namin ang kalakasan
at paghahanda mula po sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa mga ginagamit mo sa iglesyang ito mula po sa aming pastor at mga leader ng iglesia at bawat mga mananampalataya na patuloy na nagpapagamit sa iyo, Panginoon. Dalayan ko na bigyan pa ng wasto na kaalaman, karunungan, na ito ay aming magamit sa aming paglilingkod sa iyo at maging daan upang aming maakay ang mga nasa likod ng mga mananampalataya na hindi pa nagiging epektibo, aktibo sa kanila pong pagsunod sa iyo. Ama, salamat po sa mga bawat isa na narito. Idalahin ko na sa aming pong paglisan sa lugar na ito ay daladala po namin ang biyaya ng mga paalala at hamon upang kami ay patuloy na lumago, lumakas sa aming pananampalataya at sa gayon ay kami magiging pagpapala, biyaya, unang-una sa aming tahanan, aming mga mahal sa buhay, at mga tao na aming nakakasama sa iskulman, trabaho, kapitbahay, na naway makita po ang katotohanan sa aming buhay at maging magandang patutuo para sa kanila ang aming pong pamumuhay. Salamat po, Panginoon. Lahat po ito ay aming tinatagubilin at pinasalamatan sa pangalan po na anak na si Jesus. Amen. Tayo po dadako sa ating pagbibigayan. At sabi po dyan sa Lucas 16, verse 10 at 11, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di naman matuwid sa marami. Kung kayo nga ay di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Ibigay po natin ang nararapat para sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na aming Ama, muli salamat po sa sandaling ito na kami po ay dadako sa aming pagbibigayan at dalangin nga po namin ano man ang aming maipagkaloob, malaki man ito ay maliit, ay magkaroon ng patuloy na kagalakan sa aming kalooban, sa aming puso at naway patuloy po ito na maibigay po ang iyo pong bahagi sa aming mga tinatangkilik. Mapagpalain po ang bawat isa sa aming pagbibigayan. Sa pangalan ng anak na si Jesus, Amen. Tayo po'y magpasalamat. Ama, salamat po sa nalikom na salapi. Dalayan nga po namin na patuloy ito ay magamit sa pangailangan ng iglesia, sa mga bayarin, tustusin, at naway ikaw po ang magpalago at makatulong higit sa lahat na maabot ang marami pang kaluluwa na hindi nakakilala sa iyo sa pamagitan ng mga misyonaryo na tinutulungan ng iglesia. At dalangin din po namin na patuloy na ang aming mga kabuhayan, aming trabaho, ay bigyan mo, Panginoon, ng patuloy na pagpapala upang sa gayon kami ay sa tuwina ay maging bahagi sa ganito pong pagkakaloob ng offering at magamit po patuloy sa iyo pong iglesia. Pagpalain mo ang bawat isa, bigyan ng lakas, kalusugan, at patuloy na ilayo sa anumang mga karamdaman. Lahat po ito ay aming dalangin sa pangalan po na anak na si Jesus. Amen. Nanyang ko po lahat ng sitayo para po sa ating huling uwitin, alay sa iyo.
ay pagpupuri, walang tumbas na pagsamba. Ikaw lamang ang tanging daan, ikaw lamang ang susundan. Sa kaguluhan ng puso ko, ikaw lang ang tugon. Wala nang takot sa piling mo, apaw ang biyaya mo. Alay sa'yo ay pagpupuri, walang tumbas na pagsamba. Ikaw lamang ang tanging daan, ikaw lamang ang susundan. Jesus, ikaw nga ang dakilang Diyos, puso ko ay handog. Gawin mo lamang na iyong lingkod, kagalakay lubos. Alay sa'yo ay pagpupuri, walang tumbas na pagsamba. Ikaw lamang ang tanging daan, ikaw lamang ang susundan. Ikaw lamang ang tanging daan, ikaw lamang ang susundan. Purihin ka, Panginoon, sa iyo pong kabutihan, sa iyo pong nilalang na binigyan mo ng pag-asa ng langit sa magitan ng anak na si Jesus. Salamat, Panginoon, sa sandaling ito na muli kami ay iyong pinaalalahanan. Ninanais mo na ang bawat isa sa amin ay maging kalugod-lugod una sa iyo at patuloy na magamit, maging instrumento upang maabot din ang mga kaluluwa na naroon pa sa kadiliman ng kasalanan. At hinihiling po namin, Panginoon, na hindi po ang sarili po namin ang siyang maitaas sa lahat ng oras, kundi ikaw, Panginoon, at dalangin po namin na bigyan kami ng patuloy na direksyon, karunungan sa amin pong paglilingkod sa iyo at maging sa pagtitiis. Alam po namin, hindi madali ang umakay ng kaluluwa, ngunit hinihingi mo na kami ay magpatuloy. Kaya naman, sa sandaling ito, Panginoon, bigyan kami ng kapangyarihan sa tuwina na kung kami man ay magwi-witness, Panginoon, magsosolwin ng mga kaluluwa, nawa ang banal na Espiritu ang siya magbigay sa amin ng patuloy na kakayanan at kalakasan, katalinuhan na magawa ang bagay na ito nang walang kinatatakutan at walang ikahihiya, Panginoon. Alam po namin na ito ang tanging daan, Panginoon, upang ang tao ay mamulat sa katotohanan. Mamuli, maging ang aming mga kapatiran, na naway dalangin ko na palaguin din sila sa kanila pong pananampalataya, na wag po sila, Panginoon, na magkaroon ng kahihiya, Panginoon, sa kanila pong gagawin. Alam po namin, mahirap sa una, ngunit sa pagpapatuloy nito, kami ay lalago sa aming pong pananampalataya at maging biyaya po ng Iglesia. Masalamat po sa iyo pong mga ginamit sa aming gawain sa gabing ito at naway dalahin ko rin sa mga kapatiran sa aming pagdisan sa lugar na ito ay patuloy namin dala ang biyaya ng
aming pong napakinggan na ito ay manatili sa aming puso't isipan at sa oras na pangailangan, ito ay aming magamit para sa mga tao naman na naroon pa sa walang hanggang kadiliman ng kasalanan. Ama, ingatan kami, gabayan, maging sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan, at sa aming pagdulog, sama-sama sa panalangin. Ikaw po nawa ang magbigay ng katugunan sa lahat po ng aming ilalapit sa iyong paanan sa gabing ito. Lahat po ito ay aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Magandang gabi po.